kaligtasan yun ang solusyon ng Panginoon nang nagkasala ang tao. Lang, karapat-dapat lamang na ating ibigay sa Kanya ang Nagsimula ang tao doon sa paglalang ng Panginoon. huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Pag tayo nasa atin ng Panginoong Hesus, tayo ay nabubuhay. Ano-ano po ba ang mga makikita sa isang tao? Kaya may kaugnayan yun doon sa diwa ng buhay. Tawag na diwa ng pag-ibig, diwa ng pagiging mahabagin. Isang magandang araw po sa lahat mga ginigilo naming manonood. Isang muling malaking kagalakan sa amin ang makasama kayo dito sa ating programang Let God Be God. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Julio Cordero Murao. Nag-aanyay sa inyong samahan niyo kami sa isang oras na muli ng aming pagtalakay pag-aaral tungkol sa turo at kalooban ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang banal na kasulatan. Natutuwa at nagpapasalamat po tayo na muling makasama ang aking partner, si Pastor Danilo Conejos, na siya po isang guro ng Systematic Theology sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite. Ibibigay ko po sa kanya ang panahon upang siya'y bumati. Pastor, ang inyong Mga pamati. kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana wag kayong lilipat. Diyan lang kayo. Magsama-sama tayo sa loob na isang oras. Sa atin po nagdaang pagtalakay, ating pinag-aralan ang tungkol sa tinatawag na Christian behavior, kung ano ang dapat na ugaliin at gawi ng isang Kristiyano. At doon ay ating pinag-aralan na yung ating gawi at ugali, ito ay hindi siyang paraan ng ating kaligtasan, kundi ito ay mga resulta na, konsekwensya o bunga na ng ating pagiging ligtas at pagiging anak ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay ating nalaman din na tayo ay mga katiwala ng ating Panginoong Diyos doon sa tinatawag na body temple, yung tinatawag na itong ating katawan, yung kayamanan, yung panahon, yung katotohanan. Subalit atin pong muling pagbabalikan yung ating pagiging katiwala ng ating katawan. Mangyari binabanggit doon sa 1 Corinto 10:31 ng wika ay ganito, kung kaya ay nagsisikain man, nagsisiinuman, anuman ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tanging-tangi po nating titingnan, papaano ba maaaring maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagkain? Paano natin maluluwalhati ng ating katawan ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ating kinakain? Ito ang ating tatalakay. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu upang ito'y ating maunawaan. Kaya nga tayo po'y dumako sa isang tanging panalangin. Pastor, ang inyo pong panalangin. Manalangin po tayo. Aming mapagpala, mahabagin na Diyos, maraming salamat sa mga biyaya na binigay mo po sa amin. Maraming salamat sa mga pagpapala na aming natanggap. At sa oras na ito, Ama, nawa kami po ay iyong gabayan, bigyan ng karunungan, upang lubos naming maunawaan at mapaliwanag ang iyong salita. Maraming salamat na kami po itinanggap na napatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, bilang unang katanungan, yamang ito ay tungkol sa pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating katawan sa paraan ng ating pagkain. Meron bang tagubilin ang Panginoong Diyos sa kanyang banal na kasulatan tungkol sa pagkain? Malinaw na sa kahalagahan sa pagkain, hindi talaga yon nakaligtaan ng Panginoon. Kasi ang lahat naman ng mga tao ay kumakain. Upang mabuhay tayo, kailangan tayong kakain. Kaya originally, nang linikha ng Panginoon ang tao, kagad binigyan niya kung anong karapat-dapat na kainin. Kaya bago pumasok ang kasalanan, wala sanang problema. Kasi ayon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 30, ang tao pati yung mga hayop na linikha din ng Panginoon
lahat sila kumakain mula sa mga halamanan. Hindi sila kumakain ng mga laman ng hayop. O yung tinatawag na karne. Ang kinakain, yung bungang kahoy, mga gulay, at saka yung mga produkto ng lupa. Yun lang ang kinakain. Na ngayon, nagkaroon na ng argumento, mga discussion, kasi sa paglipas ng panahon, pagpasok ng kasalanan, mayroong kaibahan na nangyari sa diet sa tao. Yun sa pagkain ng tao. So, ibig po niyo sabihin, mula doon sa original na ibinigay na pagkain, bago ang kasalanan, ay nagkaroon din ng pagbabago kay ang tagubilin sa pagkain pagkatapos ng kasalanan. Lalo na specifically yung sa panahon ng dilubyo, yung flood, ng baha. Sa kapanahonan ni Noe. Kaya, pero, masumpungan ho natin yung tagubilin sa Leviticus Kapitulo 11. Yun ang talagang tinatawag natin yan na malinaw na legislation, mga alituntunin sa mga bagay na dapat kainin at sa mga bagay na iwasan, na karumal-dumal o marumi para sa tao. Ang prinsipyo doon na binatayan, sabi ng Panginoon, ako ay banal na Diyos. Kaya kayong aking mga alagad, kayong aking bayan, dapat mamuhay na banal. Kaya ang Israel as a nation, talagang inascribe nila sa Panginoon na sila ay chosen na bayan, dapat mamuhay sila na banal. Pero yung alituntunin sa Leviticus Kapitulo 11 na malinaw at detalyado, yun ay nagmula pa doon o binasi doon sa distinction between sa clean at saka unclean animals na makita natin prior sa Leviticus, yung doon sa Genesis Kapitulo 7. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay inakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. So dito po'y maliwanag na mayroong distinction, mayroong parang pagkakaiba. So, binanggit ang malinis at hindi malinis na hayop. So yung kaisipan na sinabi sa iba na yung legislation na yon kay Moses lang yon, ay hindi yan diretso o hindi yan hindi yan totoo. Hindi totoo. Kasi ang distinction nangyari sa panahon pa ni Noe. So hindi totoo yun na yung kautusan o di kaya yung paglalagay ng pagkakaiba ng malinis at di malinis later, noon lamang huli, kundi mula pa dito sa aklat ng Genesis, mayroon na. Mayroon distinction. Although hindi binigay ang information kagaya ng paano kaya nalaman ni Noe na ito ang malinis at saka ito ang marumi. Wala namang informasyon ang talata. Pero nakasiguro ako na alam ni Noe. Pinaalam yan sa Panginoon. Tapos, ang implication doon kasi before sa flood, hanggang sa panahon ni Noe, ang kinakain na nga nila mga bunga ng punong kahoy at saka mga gulay. Hindi pa pinahintulutan nakakain ng laman ng hayop. Nung tinatawag ng mga karne. Pero dito, sinabi ng Panginoon na sa malinis, ikaw ay magkuha ng 7. Yung 7 doon, maari na 4 ang lalaki, 3 ang babae. Pero sa marumi, kailangan 2 lang, lalaki at saka babae. Ibig sabihin, ang reason, ang logic, nagsasabi na yung marumi pala, para lang may continuity yung lahi sa marumi. Kasi kung ang immediate na gamit talaga doon pagkatapos na hindi pa naman kaagad kinain nila, pero kasali na yun doong pagkain doon. Ang immediate na ginawa ni Noe magkatapos ng baha, ay naghandog siya. So yung mga malilinis? Yung malilinis. Kasi ang handog, doon yan kunin sa malinis. Kasi hindi po pwedeng bawasan yung marumi. Kasi kung bawasan yun ng isa, ay wala na sanang
lahi ngayon sa mga hayop na yon. Kasi hindi man mag-multiply ang isang hayop na walang babae, lalaki lang. So batay po sa inyong sinasabi ay yung palang 7 ng malinis at saka 7 ng marumi, meron ding significance o merong kahalagahan. Mayroong kahalagahan yung 7 na malinis kasi kalakip na doon yung provision sa paghandog. Yung paglalaan para sa kanilang paghahandog, pagsamba at paghahandog. pagsamba, yung sacrifice, at saka yung pagkain. Kasi pagkatapos ng baha, wala ng vegetation. Lahat ng mga halaman na namatay. At saka medyo matagal pa bago sumibol uli. Kaya logically, ang pagkain ng laman ng hayop nagsimula matapos yung baha. Matapos ang baha. Tapos may instruction pa sa mga kapitulo na ito na hindi lang yung malinis ang dapat na tingnan. Pati yung dugo nga sinabi na kasi ang buhay nasa dugo ay hindi kainin yung dugo. So meron din tagubili na ang pwedeng kainin ay yung lamang malinis, and kahit ito'y malinis, ang dugo ay hindi dapat kakainin. Ang tagubilin doon, tinatawag natin na implied. Wala talagang masabi na malinis lang kainin ninyo. Pero dahil sa logic na 7 ang malinis 2 lang yung marumi. Na babae at saka lalaki lang yung marumi. Na kung kukuha doon sa marumi, ma-extinct yung mawala yung lahi sa kategory ng hayop na yun. Kaya logic nag-dictates na doon lang talaga kukuha si Noe ng panghandog doon sa malinis at saka yung pagkain. So, pero Pastor, bukod doon sa pagiging malinis at marumi ng mga hayop na inihahandog, meron din man doong mga merong paano ang mga isda, paano ang mga ibon, paano yung iba't ibang kaya uri pa dito ng hayop. Sa kapanahonan ni Noe, hindi natin wala pang malinaw na legislation. Walang kautusan, walang pagdating sa Leviticus, malinaw na. Pero hindi rin pwedeng sabihin na ibig sabihin pa noon sa before ang Leviticus kumakain sila ng hindi dapat ayon sa legislation. Kasi kahit na walang legislation, ang Panginoon ay palaging nag-communicate at gumagabay sa kaniyang mga alagad, sa kaniyang mga tao. Kaya safe na pagdating doon sa panahon ni Moses, kailangan na talaga ang legislation kasi medyo humina na yung mga memorya ng tao. Kaya nga yung Biblia nga na it was transmitted, yung salita ng Diyos, it was transmitted mouth to mouth or yung oral transmission mula kay Adan hanggang sa panahon ni Noe, hanggang sa panahon ni Moses, sa kapanahonan ni Moses, isinulat na. So maliwanag mga kaibigan na mula sa banal na kasulatan, mula sa pasimula, merong malinis at merong marumi. Ngayon, ang ating itatanong kay Pastor ay, paano malalaman kung ano ang malinis? Dito na tayo sa Leviticus. Okay. Sa Leviticus chapter 11, mga kaibigan, kung tingnan ho ninyo, ito ho ang structure sa chapter na yan. So, ang bersikulo or talata 2 hanggang sa 8, yun ay tungkol sa mga hayop na nasa lupa. So mga hayop yan na nasa lupa, mga malalaking hayop. Talata 2 hanggang sa 8. Sa 9 hanggang 12, yun din ay tungkol sa mga hayop na nasa tubig. Kasali na doon yung mga isda. At iba pang mga lamang dagat o nasa tubig. Yung talata o versikulo 13 hanggang 23, yun ay ang legislation sa mga hayop na nasa himpapawid, yung mga lumilipad. Kasali na doon yung ibon at saka iba pang mga insekto. Kasi may insekto din na sinabi ng legislation na malinis. Tapos, sa versikulo 29 at saka hanggang 31 at saka 41 hanggang 43, ito ay iba pang mga kategory sa mga maliliit na mga hayop o insekto na gumagapang sa lupa. Kasama pa ang mga gumagapang at mga insekto. Ang mga insekto, yung mga maliliit na creatures. Na yung versikulo 24 hanggang 28 at saka versikulo 32 at saka 40, yun din ang mga alituntunin
anong gawin kung ikaw ay nakahipo sa mga patay na katawan ng mga hayop Na marumi. na marumi? O kahit hindi marumi. O kahit hindi marumi. Mhm. So, mayroon ding alituntunin doon paano ka magiging malinis. Kasi nakontaminate ka, Nadumihan. nadumihan ka pag Parang ikaw ay nahawahan. nakahipo. Kung ikaw ay nakahawak ng mga katawan ng mga hayop na patay. Either na marumi man yan o malinis. So, ibig sabihin, itong Leviticus Kapitulo 11, talagang alituntunin ito may tungkol sa ukol sa kalinisan. At ito ay bahagi sa 5 chapter from chapter 11 hanggang chapter 15. Yun ay tungkol sa iba-ibang mga alituntunin tungkol sa kalinisan. Tapos, Kapitulo 16, yun ang atonement. So, yun ang structure. Yung pagtubos. Na kung tingnan natin ang whole na structure, ang unang portion ng Leviticus ay tungkol sa yung tungkol sa kalinisan. Yung kalinisan. Ang pangalawang portion from chapter 17 hanggang sa katapusan ay tungkol sa pamumuhay na banal. Okay. So, Babalik ko po, yun. Pastor, dito sa Kapitulo 11 kasi baka ang ating mga manonood ay magtanong, ay ano ba talaga? Kasi kinategorize ninyo yung malinis sa lupa, malinis sa tubig, malinis doon sa himpapawid. Pero ano ba talaga? Meron bang espesipiko na o talagang maliwanag na pagkakakilala ng malinis na ng mga hayop na nasa sa lupa? Dito sa Leviticus, talagang mayroong 46 na animals na hayop na sinasabi na malinis tulad ng baka. Ano po ang palatandaan? Kalabaw. Yung na-mention lang, kalabaw at saka iba. Yung sa hindi na na-mention, mayroong palatandaan. Yung isa yung nature sa hayop at saka yung ginagawa, isa din yung tinawag ruminant. Yung mga ngumunguya. Umuya. Hindi lang ngumunguya sa panahon na kumakain. Tingnan mo yung baka. Yung iba pa mga hayop, yung kambing, kahit na hindi na yan kumakain doon sa halaman, ngumunguya pa rin yun. So, tinatawag yan nila na ruminant animals. Pangalawa, sa kanyang mga kuko. Kailangan yung malinis, ngumunguya, pagkatapos, biak yung kuko. Divided. May baak Kaya yung sabi may baak ang paa. Oh. Na ngayon, kung hindi matagpuan yung dalawa, ngumunguya, tapos biak, May baak yung paa, yun ay hindi malinis tulad ng kamilyo. Minensyon ang kamilyo. Ang kamilyo ay ruminant. Ang kabayo ay ruminant. Ngumunguya. Pero ang paa, walang baak. Walang hati. Walang hati yung paa niya. Ang baboy, minensyon din, versikulo 7. Ang baboy, biak. May bakang paa. May baak ang paa. Pero hindi ngumunguya, hindi ruminant. Kaya yung general na identification sa mga hayop, sa na malinis, hindi karumal-dumal sa lupa, kailangan nandyan yung dalawa. Ngumunguya, ruminant, at saka may baak yung paa. Ngayon sa mga nasa himpapawid, muna tayo doon sa tubig. Yung nasa tubig, dalawa din. Kailangan may kaliskis at saka may palikpik. Ang lahat na walang kaliskis at walang palikpik ay karumal-dumal. O marumi. Marumi. Ang may palikpik lang, pero walang kaliskis, karumal-dumal yun. Kailangan nandun talaga yung dalawa. Palikpik, kaliskis. Kung kaliskis lang, walang palikpik. Hindi yan pwede. Kung palikpik lang, walang kaliskis, hindi yan pwede. Na ngayon sa mga ibon, yung hindi kumakain ng kapwa ibon, hindi nandadagit. Yun ang general na classification doon. So, pero ang mga Hudyo na silang sumusunod sa alituntuning ito, naglagay sila ng karagdagan na identity ng mga ibon. Sabi nila, ang ibon na pwedeng kainin ay yung may balon-balunan. Yung nasa loob. Tapos, yung paa niya, kailangan may talon dito sa likod. Pag dumapo sa sanga, ganon, nakaganon. Kung dumapo na ganon lang, karumal-dumal yun. Ganon yun. Pagkatapos, pag siya ay kumain ng insekto,
ganyan niya hulihin ang insekto, ilagay doon sa lupa. Iyon ang iyon sa mga ibon. Tapos sa mga iba, yung mga maliliit. Binanggit ang mga pangalan. Specific ko lang, binanggit ang mga pangalan. Binanggit ang pangalan. Ngayon, Pastor, sa inyong paliwanag na ito, tungkol sa malinis at saka marumi, maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang pwede talagang kainin ay yung malinis. Alright? Subalit, parang yung konsepto o kaisipan ng malinis sa Biblia at saka yung kaisipan ng malinis sa ating panahon ay nakakaiba. Bakit? Kasi sabi ng iba ay, Pastor, binanggit ng Biblia, sinabi mo na yung baboy may hati ang paanabak ngunit hindi ngumunguya, ay marumi at ito'y karumal-dumal. Paano naman ang sinasabi ng iba? Malinis naman ang piggery na pinag-alagaan yan. So, pwede na, malinis na rin yan. Hindi kasi yon sa pag-alaga, sa nature yon. Kaya binanggit ko kanina na yung nature, yung classification. Kasi yung narumihan, pwede yang linisin. Pero yung by nature, sa kanyang kalikas, talagang ang classification niya ay karumal-dumal, marumi. Ang makabago yan, ang Panginoon lang. Kasi ang Panginoon ang naglagay ng ito, marumi ito. Pero ibig ba sabihin na itong marumi na ito, walang layunin ang Diyos? May layunin kasi ginawa yan ng Diyos. Pero ginawa ng Diyos hindi para kainin. Hindi para kainin. Kundi para sa kalikasan. Okay? Bahagi yun ng kalikasan. By nature, yun ang kanyang classification. Baboy yun. Okay? So baka. So by nature, yun ang classification nila. Ngayon, doon sa mga nag-aaral ng Biblia at iti madalas nating napapansin, sila'y parang nakakaroon ng, hindi ko alam kung pagkalito o hindi pagkaunawa ng lubusan sa Biblia. Mangyari, ang sabi nila, ay, yan naman ay sa lumang tipan lamang. Alright? Yung binabanggit na mga marumi, nilinis na yan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang tinatawag na mga issue kasi nagmula kasi, katotohanan kasi, itong alituntunin na nasa Leviticus, ang mga Hudyo, sumusunod nito at ibang mga Kristiyano. Pero karamihan sa mga Kristiyano, binaliwala na ito. Ang sabi nila, itong legislation na ito, hindi na ito valid, hindi na ito normative sa ating kapanahunan. Wala na ito. Kaya ang batayan lang nila na isa na ang ibang karamihan sa mga Kristiyano, sabi na, dugo lang talaga ang hindi kainin. Okay? Pero lahat ay nilinis na. Nilinis na. Kasi yun ang interpretasyon nila sa Biblia. Pero kung tingnan ho natin ang tinuro sa lumang tipan at tinuro dito sa bagong tipan, hindi man yun magkasalungat at hindi yan in-stop ng ating Panginoong Hesus. Katunayan, sa kapanahunan ng mga alagad, mga disipulo, at sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, wala pang bagong tipan doon. Ang Biblia nila, lumang tipan. Ay, sabi pa ng ating Panginoong Hesus, walang kahit na isang tuldok, isang kudlit, na mawalan ng bisa nito. Hanggang ito ay tutuparin. At hindi naman yan, alituntunin yan na tutuparin. Hindi yan kailangan na natupad lang isang bisis tapos nawala na. Kaya, mayroon lang sinasabi mo pagkakalito sa interpretasyon sa mga talata na nasa bagong tipan na sabi nila, ito ay nagpapahiwatig na yung Leviticus, wala na yon. Ang isa nga po, Pastor, aking naalaala na madalas na ginagamit ng mga talata ng mga nag-aaral ng Biblia ay nandito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 7, na ito ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Ang sabi ganito, 7 at ang talata ay ang talata 19. Dito ay 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Doon po sa salitang o sa pangungusap na sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain, ito ang madalas na binabanggit at ipinagmamatuwid ng mga nagbabasa ng Biblia o nilinis na ng Panginoon ang lahat ng pagkain.
So, kailangan unawain yan ayon sa konteksto. Kasi ang kausap ng ating Panginoong Diyos, ang una, pagsabi natin konteksto, kailan yan sinabi ng ating Panginoong Isos, sino ang kaharap niya? Na ngayon, ang kaharap ng ating Panginoong Isos diyan, maliban sa kaniyang mga alagad, ay ang mga iskriba at saka mga parasiyo. Na sila ay may alituntunin na napakahigpit, napaka-legalistic. Tulad ng pagkumain sila, kailangan maghugas ka ng kamay mula dito sa kamay hanggang kilikili. Hindi na yung pwede nandito lang. Pati yung paa, hugasan. Kasi kung kumain ka na hindi yan nasunod ang rituals na yon, yun ay karumal-dumal yon, marumi yan. Na ngayon, sinabi ng ating Panginoong Hesus, napaka-istrikto ninyo sa mga maliliit na bagay. Pero kinaligtaan ninyo na ang relihiyon hindi diyan sa wasing, diyan sa kaloob-looban ng puso. Kasi ang nakaparumi sa tao ay galing sa puso, tulad ng pag-iisip mo ng masama sa iyong kapwa. Yung pagmamalupit mo sa iyong isip sa iyong kapwa, galing yan sa loob. Hindi yan galing sa labas. Pero ang pagkain na hindi naghugas ng kamay, hindi yan nakaka-contaminate, nakakadumi sa tao. Na ngayon, sabi nila, pagkain ito yung pinag-usapan. Oo nga, pagkain. Pero alalahanin natin na ang mga Hudyo hindi kumakain ng karumal-dumal. Ang kinain nila sa panahon na yun ay tinapay. Pero kahit na tinapay ang kinain o yung pagkain na malinis, ayon sa Leviticus, pero kung hindi sinunod ng alituntunin ng mga Hudyo, dagdag sa sinabi ng banal na aklat na maghugas ka ng kamay, sa kanila ay karumal-dumar pa rin yun. Yun ang kinundinan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus, malinis ang lahat na pagkain. Nang ibang sumasagot yan, sabi ng logic, malinis ang lahat na pagkain. Na yung mga karumal-dumal, hindi man yun pagkain. Yun ay makain, pero hindi pagkain. Pero ang katotohanan, ang konteksto, ganoon, na ang issue dito is the ritual sa mga Hudyo. Hindi kung ano yung kinakain nila, kundi yung manner, yung paraan sa pagkain na hindi naghugas ng kamay ang mga disipulo. So parang dalaw pong bagay pala dito ang binabanggit. Una, hindi sila naghugas ng kanilang kamay. Ikalwa, yung kanilang kalooban ay hindi rin wasto at hindi tama sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang ibig sabihin nito ay yung baboy nilinis na niya. Hindi. Walang nabanggit dito. Kasi wala naman doong nakahain na baboy kasi mga Hudyo nga ito. Mga Hudyo yun eh. Hindi kumakain ng mga marumi at karumal-dumal. Ang problema kasi sa ibang nag-interpret sa Bible, inilagay nilang sarili nila sa silang audience doon. Ayon sa kanilang pag-uugali na kumakain kahit ano. Pero hindi. Tingnan natin kung sino ang kausap. Anong pangyayari? At ano saan nangyayari? Okay, yun ang mahalaga upang makuha talaga natin ang kahulugan na sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, meron pa pong isang issue tungkol dito sa pagkain. Ito po, Pastor, yung may kinalaman doon sa mga gawa. Kapitulo 10. At ito yung tungkol kay Pedro na siya inutusan ng ating Panginoong Diyos na magpatay at kumain. Pero parang si Pedro ay mayroong tugon sa Panginoong Diyos na siya ay ayaw niyang kumain ng marumi at karumal-dumal. Ito po ay isang katanungan na hindi po ba ito nagpapakita at nagtuturo lamang na nilinis na nga ng Panginoong Diyos ang mga hayop, ang mga marumi kanya nang nilinis. Ito po ay ating babalikan at sa atin pong pagbabalik, ito po ay sasagutin ni Pastor pagkaraan po ng ating ilang paalaala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories,
the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. You're watching the Hope Channel. Nagbabalik po ang Let God Be God. Kanina, mayroon tayong iniwang katanungan para kay Pastor Conejos na ito'y mayroong kinalaman doon sa mga naniniwala at nagtuturo na wala nang marumi sapagkat ang lahat ay nilinis na ng Panginoong Diyos. At ang isa sa mga talatang kanilang ginagamit ay ang nasa aklat ng mga gawa, Kapitulo 10. At nais ko pong basahin bago ito sagutin sa atin ni Pastor, 10:13 na patuloy. At dumating sa kanya ang isang tinig, "Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Datapat sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi." Pastor, ano po ang inyong katugunan sa mga katanungan tungkol sa talang ito na hindi ba ito'y nagpapakita na talagang nilinis na ng Panginoong Diyos ang mga marumi? Una, gusto kong maunawaan at matandaan ng ating mga ginigiliw na manunood ang isang prinsipyo sa pag-interpret ng Biblia. Sa pagpapaliwanag o pag-unawa ng Biblia. Ang mga talata sa Biblia, hindi ito magkasalungat. Mayroong tinatawag na inherent unity ang Biblia. So, merong talagang napapaloob na pagkakaisa. Consistent yon. Hindi nagkakalaban-laban, kumbaga. Pagkatapos, ang tinuturo ng Biblia, hindi yan makita sa isa lang talata o sa isa lang aklat na nasa Biblia. Kung tingnan yan sa kabuuan ng banal na kasulatan. Yung tinatawag niya totality of the scriptures. Na ngayon, nakita natin na itong mga tao na ang pagbasa nila sa Biblia, parang suportahan yung hilig nila na kakain. Kaya iba, ginamit nila kahit na ano lang talata, na hindi nila tiningnan kung naayos ba ang mga talata sa Biblia, hindi ba nagkasalungat. Tulad nito sabi nila sa Marcos, nilinis ang lahat na pagkain. Na kung nilinis, bakit hindi yan natuto si Pedro sa Kapitulo 10 sa Gawa? Sa bagay nga, Oo nga, una man yung nandoon man siya sa Marcos. Okay? Siya ay kaharap doon sa usapan. Kaabot-usap siya doon sa mga pangyari doon sa Marcos. Tapos bakit? Sabi pa niya na, hindi ako nakakain ng na hindi malinis sa kakarumal-dumal. Tapos, mayroon pa akong idagdag na kung minsan, pag nagbasa na tayo sa mga Gawa, Kapitulo 10, binasa natin yung wala doon sa talata. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Tulad ng, kung ibalik mo kasi yan sa talata 10, versikulo 10, ang unang nangyari doon, bago inutusan si Pedro, nakakita si Pedro, para bang vision yun. Nakakita si Pedro ng isang kumot na ibinaba mula sa langit. Doon sa kumot na yon, napaloob doon ang lahat ng uri ng mga hayop. Yung lahat na uri ng mahayop, malinis at saka marumi. So magkasama ang marumi at malinis. Doon sa malinis at di malinis. Di malinis, gumagapang, magkasama doon sa kumot. Tapos narinig ang boses, "Pedro, tumayo ka, pumatay ka at kumain." Ang akala ng iba, na baboy ang pinapatay doon. Walang mabasa na baboy ang iniutos doon na patayin. At saka kung baboy ang inuutos, talagang protesta si Pedro kasi si Pedro ay Hudiyo. Kaya may katanungan dito, bakit hindi kumatay, hindi sumunod si Pedro sa tinig na mayroon mang baka doon, may karniro doon, kasi lahat ng may hayop, kambing doon, kasi lahat na hayop Tapos sa nature na siya ay Hudiyo, pwede siyang pumili doon sa karniro, pwede siyang pumili doon sa kambing. Kaya may malalim dito na isyu. Kaya dito sa Acts chapter 10, ang issue dito hindi masyado yung uri ng mga hayop. Ang issue dito yung social na tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag nilang defilement by association. So yung pakikitungo ng mga Hudyo sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Kasi
para sa mga Hudyo, kung ikaw ay Hudyo, nakikitungo ka sa hintil, ikaw ay nagiging hintil. Kaya si Pedro, umayaw siya kasi kahit na may baka doon, sa katotohanan na ang baka ay magkasama sa baboy, ay marumi na yung baka. Narumihan na. Narumihan na. Yun ang gustong ituro ng ating Panginoong Hesus na wala na ang mga alituntunin na yon. Hindi yung alituntunin sa Leviticus. Yung defilement by association. Kaya sabi niya nang ipinaliwanag na ni Pedro, kasi pagkatapos doon, yung 3 beses nung dumating yung tinig, pagkatapos umayaw si Pedro, hindi man pinilit ng Panginoon. Hindi din sinabihan na nagkasala si Pedro. Tapos, itinangay yung habol papunta sa langit. Kaya sabi ng kaibigan ko, na yung baboy pala na malinis, andun sa langit. Wala dito sa lupa. Kasi yung baboy natin dito, hindi may nakasali doon sa habol. Doon sa kumot. No, doon sa kumot. Nasabihin ng iba na, hindi. Symbolize yan doon sa doon sa baboy doon. Nasabihin natin na hindi pala literal yon. Kasi symbolikal. Figurative. Kaya kailangan consistent tayo sa pagbasa. Na ngayon, nang umayaw si Pedro, kasi gutom na siya, mga 11 o'clock yon. Ay, pagbaba niya, sinabihan siya ng banal na espiritu. Sabi niya, Pedro, may mga naghihintay dyan na galing kay Cornelio. Sumunod ka sa kanila. Si Pedro, naguluhan yung isip niya pagkatapos ng vision na yon, naghintay siya ng tugon sa espiritu. Na ngayon, ang ibang mga tao, hindi na naghintay sa tugon sa espiritu. Katay na kagad. Nagpaliwanag na kagad sa sarili. Nagpaliwanag na sa sarili. Pero ang kagandahan kay Pedro, naghintay sa tugon ng banal na espiritu. Sumama siya sa mga servant ni Cornelio. Na ayon sa chapter, si Cornelio ay isang hintil. Pero siya ay may takot sa Diyos. Siya ay may matuwid na ugali kahit na hintil siya. Naggusto sa Panginoon na si Cornelio ay ma-evangelize. Maaralan siya. Kaya sumama si Pedro. Nang sumama si Pedro, basahin mo ang versikulo 28. Yun na ang explanation ni Pedro, nandoon na sa bahay ni Cornelio. 28. 28. Okay. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos, na sinumang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Okay, so ang kahulugan pala ng tinuruan na si Pedro ng banal na espiritu, yun palang mga nagkatipon-tipon doon sa kumot na mga maruming hayop, malinis na hayop, gumagapang, at mga hindi gumagapang, yun pala ay nagsisimbolo sa sangkatauhan. Na kung ano ka mang tribo mo, ikaw may hintil, ikaw may Hudyo, diyan sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, wala ng Hudyo, wala ng babae, wala ng alipin, wala ng master, tayo ay iisa lang diyan sa Panginoong Hesus. At ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yun ay nagbigay ng kalinisan sa bawat isa na tao na nanampalataya. So ang nilinis dito, hindi yung hindi yung mga hayop. Hindi yung mga tao na sinisimboluhan ng mga hayop. Kaya malinaw dito, kaya si Pedro, ayaw niyang kumatay doon kasi by association, defiled na yung nadumihan na yung doon. Kaya sinabi niya, ay bawal sa amin na mga Hudyo na makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag, ipinihayag sa akin ng Diyos na wala ng tao na tawagin ko na marumi o karumal-dumal. Na malinaw, diyan mismo sa kapitulo, sa talata, nakukuha natin kung anong kahulugan. Kaya bago tayo gumawa ng hakbang dito sa atin, tiyakin muna natin kung ano talaga ang kahulugan sa talata. Aking nais lamang, Pastor, ay hindi kaya ito'y talagang meron ding kinalaman doon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na gawing alagad ang lahat ng mga bansa? Kasama yon kasi ang wish ng Panginoon, ang layunin niya, lahat ay maligtas. Yun sa Timothy. Ipangaral na ang mga Hudyo dati, nang napurma yung nasod na Israel, ang layunin ng Diyos kay Abraham, Henesis Kapitulo 12, na maging biyaya sila sa lahat ng mga bayan. Ang lahat ng mga bayan ay
mapangaralan sa salita ng Diyos. Pero ang nangyari, ang bayan ng Israel ay naniniwala sila na sila lang ang pinili sa Diyos, sila lang ang maligtas, nakalimutan nila kanilang misyon. Kaya nagtayo sila ng barir between Gentiles Parang and Israel. ng pader. Ng barir. Kaya doon sa templo, pwede namang sasamba ang mga Gentiles doon. Pero sabi nila, there is a court for the Gentiles. There is a court for the women. Mayroon lugar para sa mga lugar hintil. sa mga May kanya, para huwag sa babae. magkasama-sama. Para huwag kang magkasama-sama kasi napaka-istrikto ang mga Hudyo. Ayon sa Talmud, kung ang isang Hudyo ay kumakain, tapos may dumaan na hintil, yung landong ng hintil, Anino? Yung anino man lang. o anino man lang, dumapo doon sa pagkain ng Hudyo. Madaanan yung pagkain. Madaanan, itapon na yan niya kasi marumi na yun. Marumi na. Kaya Kasi naliliman. naliliman sa ano. Marumi. Ganun ang kanilang kaisipan. Kaya dito sa mga gawa is about the defilement by association. So aking nakita, Pastor, na ito ay parang napakahalagang punto. Kasi ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay kanilang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Pero all the while, nananatili pa rin yung kanilang kaisipan na, ay pag ako'y nakihalubilo, ako'y madudumihan. So ito palang kapitulis na ito ay Correction. parang ituwid at para huwag magkaroon ng balakid yung ibinigay sa kanilang kautusan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya historically, kung tingnan natin yung history sa early church, ang gospel sa hintil na-realize lang, nag-bloom lang sa panahon ni Pablo. Pero sa panahon sa mga alagad, kaya yung utos nga doon sa pag-evangelize, magsimula kayo sa Judea, sa Jerusalem, sa Jerusalem, Samaria. Kaya ganun talaga. Kaya inunti-unti ng Panginoon na inedukar yung kanyang mga alagad. Tinuruan sila na maalis din yung mga hadlang, yung mga pader. Yung tinatawag ng social barrier. Yung mga turong kadalakhan nila na maaaring maging balakid na kanilang kausapin at pangaralan yung mga itinuturing nilang hindi malinis o yung mga hintil. Kasi ang tingin po nila mga kaibigan, yung mga Hudyo, ang tingin nila lalo sa panahon ng mga alagad, ang kanilang kaisipat tingin doon sa mga hindi Hudyo ay sila'y hindi malinis. Karumal-dumal. Kaya naisulat yung Acts chapter 10 para ma-evangelize yung mga hintil. Kaya pagkatapos doon, alam mo anong nangyari doon? Sa panahon ng encounter na yon sa pamilya ni Cornelio, nabinyagan. Nabautismuhan ang buong pamamahay ni Cornelio. Hindi lang ang kanyang pamilya, yung maging buong kasambahay niya ay tumanggap sa ating Panginoong Sus. Tapos sabi nila, ang iba doon na kasama ni Pedro, yung mga Hudyo, ay alanganin pa. Pero gumawa ng dagdag na sign ang Panginoon, ay nagsalita ng iba-ibang mga lingwahe yung mga na yun ang naranasan nila doon sa Pentecostes. Kaya sabi ng mga Hudyo, sabi na, wala na talagang balakid yun. Kasi yung natanggap natin doon sa Pentecostes, natanggap din nila. Okay. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay. Kaya evangelism ang dito, ang main na trust. Kaya inedukar sila, hindi pagkain. Hindi pagkain. Ang nilinis dito at ang parang tinuturo dito ng ating Panginoong Diyos na inilaan na niya ang kaligtasan, inilaan na niya ang paglilinis, maging doon sa mga taong sa isip ninyo ay hindi malinis. Doon sa mga hintil at iniisip ng mga Hudyo na hindi karapat-dapat, ay parang tinuturo dito na hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan kasi sa Juan Kapitulo 3, for God so loved the world. Lahat man. Wala man yung sabi na Hudyo lang. Okay. Pero dito yung maliwanag na hindi ang nilinis ay yung baboy. Hindi ang nilinis dito yung nasa Levitico 11 na una nating tinalakay na inilagay ng Diyos ng pagkakaiba. Mayroon pa rin yung pagkakaiba ng malinis at saka hindi malinis. Pero, Pastor, mayroon isang talata dito sa Biblia na medyo ako'y naiintriga. Okay? May ilang talata, lalo na nga dito sa Isaiah 66, na may kinalaman sa paghuhukom. At ito yung mga mangyayari sa huling araw, pagpaparusa ng Panginoong Diyos. At doon ay binabanggit
yung mga kumakain ng baboy. Ano po ba ang kahulugan nito? Kasi kung tingnan mo kasi yung Isaiah 66, basahin natin yung 3 at saka versikulo 4 at saka versikulo 17. Ang talata na yun ay valid talaga yun. Na yung mga tao na by attitude talagang suwail at hindi binigyang halaga yung alituntunin sa Panginoon kahit na kasali sila sa bayan ng Israel. Kasi sa bayan ng Huda dati, mayroong tinatawag na cult of the dead. Ano po ang ibig sabihin ng kulto ng mga patay? Na naniniwala sa mga patay. Ah. Kaya nga doon sa versikulo 3, sa 66, saan sila nakatira? Doon sa mga libingan. Tingnan mo din sa 66. Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero ay bumabali ng lieg ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya na naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kamangyang ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyusan. Okay. Oo, sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Kulto yan. Doon sila tumitira sa mga libingan. Tapos gumagawa sila ng gusto nila masanctify yung kanilang sarili. Sa paghahandog, kamangyan, tulad ng mga insinso, kumakain din ng laman ng baboy. So, yun ang background pala yun niyan. Ang background dyan. Na sinabi ng Panginoon sa versikulo 17, sahin mo sa 17. 17. Okay, ang sabi ay ganito. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Kaya i-judge talaga sila. Ibig sabihin, ang malinaw ditong tinuturo na yung paglabag sa alituntunin ng Panginoon o tungkol sa pagkain ay may nakalaan na parusa. May nakalaan na parusa. Na yung parusa para yun sa lahat, sa hinaharap pa yun. Na hindi mo pwedeng sabihin na nawala na yan dito sa Bagong Tipan. Kasi kung nawala na yan sa Bagong Tipan, bakit may parusa pa? Kasi dito sa itong Isaiah 66 ay eschatological ito eh. Ibig sabihin, mangyayari sa huling panahon. Mangyayari sa huling panahon. Sa huli pa sa panahon natin. Tapos, kaya hindi po pwedeng i-insist na wala na talaga yung sinasabi sa Exodus, sa Leviticus na alituntunin sa malinis at saka sa marumi. Kasi kahit na doon sa pinadayag, may yung inimbitahan yung sa judgment na, sabi ng anghel, inihain yung mga katawan ng yung mga wicked sa mga ibon. Na may ibon pa man doon na binabanggit na marumi. Ibig sabihin na hindi nawala yung classification sa mga hayop na marumi at saka malinis. Kaya hindi rin nawala yung alituntunin sa yung anong dapat kainin at saka hindi dapat kainin kasi base yan doon sa nature ng Panginoon. Sabi niya sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang sa 46, ako ay banal. Dapat magpakabanal din kayo. So yun ang talagang kalooban ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay banal, ang mga taong tinawag ayon sa kanyang pangalan, dapat na magsikap sa kabanalan sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon, ang talatang ito sa Isaiah 66 na ito, madalas ko ring nababasa nung araw kasi nga merong talagang mga nagbabasa ng Biblia na sila ay very persistent. Parang hindi lamang nila ginagawa kundi kanila pang itinuturo na wala nang marumi, wala nang hindi malinis sapagkat maliwanag sa Marcos 7 ay di sa Kapitulo 10 na ang lahat ng bagay ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos. Yung pala, meron tayong dapat na i-apply na paraan ng papaliwanag at pag-unawa ng banal na kasulatan. Yung ma-uphold ba ang kalahatan ng Biblia? Hindi na sabihin natin na ito na lang may bisa yung Acts, na mawalang bisa yung Isaiah.
Kaya nga. Oo. Ito na lang may bisa itong sa Marcos, na mawalang bisa yung Leviticus. Mawalan ng bisa. Na ano pa may kahalagahan ng buong Biblia. Parang Kasi magkakalaban-laban. magkakalaban-laban. Magtuturo ba ang ating Panginoong Diyos sa paraan na ang mga tao ay parang malilito? Parang gusto kong sabihin na, sabi nung yung mga naniniwala na pwede nang kainin kasi nilinis na, sige, kumain kayo. Kaya lang pagdating ng huli, parusa ang inyong aabutin. Hindi yata ganun ang ating Panginoong Diyos. Kaya dapat talagang, mga kaibigan, hindi natin kaligtahan ang turo sa Diyos ay nasa buong Banal salita niya, banal na aklat. Hindi lang porsyon. Kaya sabi nila, bakit nilinis ito? Ipaliwanag natin kung anong nilinis. Hindi sabi nila, kasi may salita doon na nilinis na wala na yung Leviticus na sinabi ng Panginoon sa kaniyang mga alagad na mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang isang tuldok, isang kudlit ng aking salita. So hindi talaga yun mawala. Tapos sinabi pa niya ni Pablo, binigay yung all scriptures. Na kung ang paniwala nila yung Marcos lang, Korinto lang, yung mga iba lang talata, saan na yun? So yun na lang ang yung Biblia. Nawala yung konsepto na totality of the scripture. Ibig sabihin, ang buong kabuuan ng Biblia ay dapat isaalang-alang sa ating pag-unawa. Kaya nga ang task ng interpreter, tayo na nagpapaliwanag, ating ipaliwanag na ang buong turo ng Biblia ay hindi yan magkatunggali. Hindi naglalaban-laban. Hindi naglalaban-laban. Okay. Minamahal naming mga kaibigan, sa ating pag-aaral ngayong araw na ito ay ating nalaman na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng ating katawang ito ay pwede nating luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Diyos ay maluluwalhati sa paraan ng mga bagay na ating kinakain. May tagubilin ang ating Panginoong Diyos mula sa kanyang kasulatan ng kung ano ang dapat na kainin. At kung ano ang pagkain. Ang pagkain ay walang iba kundi yun lamang sinabi ng Biblia na mga malinis. Binabanggit muli ang aklat ng Korinto sa aking pagtatapos na ang sabi, kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. So, ang ating Panginoong Diyos ay maaari nating parangalan at luwalhatiin sa paraan ng pagkain ng mga bagay na sinabi ng Biblia na ito ay malinis. At binabanggit din sa atin sa aklat ng Pedro, sa huling kapitulo at huling talata, ang sabi doon, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Ito'y paraan ng ating paglago sa biyaya at sa paraan ng ating relasyon sa ating Panginoong Hesus na luwalhatiin niya o luwalhati natin siya at malulahati siya sa pamamagitan ng ating pagkain. Mga minamahal, alam po ba ninyong idinalangin tayo ng ating Panginoon Hesus? Ang sabi niya, Ama, pakabandalin mo po sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Nais ng ating Panginoong Hesus na ikaw ay mapabanal sa liwanag ng kanyang salita. Maaari mo siyang luwalhatiin sa pamamagitan ng mga bagay na iyong iniinom, kinakain, at anuman ang iyong ginagawa. Nais mo bang ulamay sa Panginoon upang ikanyang tulungan? Idadalangin kita sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po aming iniaalay sa inyo at aming ipinagtatagubilin ang liwanag at katotohanan na aming napag-aralan mula sa inyong banal na salita, na kung papaanong dapat naming luwalhatiin sa pamamagitan ng aming katawan, ikaw na banal na Diyos, sa pamamagitan po ng aming pagkain, at marapat lamang naming kainin at ipasok sa aming katawan ang mga bagay na malinis at hindi ang mga bagay na marumi. Amang banal ang amin pong dalangin sapagkat kung sa aming sarili, wala kaming magagawa. Kailangan namin ng inyong tulong upang kami mabago at makalakad po ayon sa inyong katwiran
at ayon po sa inyong kautusan at tagubilin, at sa ganitong paraan, ikaw ay maluluwalhati at ikaw ay mapararangalan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, at tulungan ang aming mga tagapakinig, ang aming mga tagapanood, upang kung magkagayon, kanilang maganap ang inyong kalooban. Lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesus at mabuhay sa kabanalan, na ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Minamahal na mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin at kami po'y magpapaalam sa inyo, Pastor. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunood sa amin, at ito ang aking sasabihin: ang bumabasa, nakikinig at tumutupad sa salita ng ating Panginoon ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Mga iniibig, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoon Diyos na sumainyo. Muli, let God be God. It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner, and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Is the obesity epidemic real or a lot of hype? Data from the National Center for Health Statistics shows that in the year 2000, almost 2/3 of the U.S. population was overweight or obese. Increasing your physical activity is an effective way to lose weight. Swimming, tennis, gardening, and bicycling are all good ways to be active. The epidemic is real. The good news is that you don't have to be a statistic. A physically active life is another ageless advantage. You're watching the Hope Channel.